Kailangan ko ng panindigan ko na talaga ang totoo, Mercedes. Pinagkabakahin na, ha? Pinag-give up your own son? Si General Arevalo ang nanguna sa 119 founding anniversary ng India, kung saan sinaad niyang hindi lang yun ang araw ng pagdiriwang, kundi araw din ng pagkilala sa kanilang mga magigiting na mga miyembro at nagpakita ng husay at dedikasyon sa kanilang mga kababayan, at kung saan siya din ang nag-introduce sa speaker nila sa araw na yan na walang iba kundi ang bagong vice-presidente. Sa kanyang speech ay binati niya ang mga matataas na opisyalis na andoon at sa mga miyembro na bumubuo sa kanilang agency, na nagpasalamat siya sa kanilang walang sawang paglilingkod sa bayan upang isulong ang kaayusan at katahimikan ng bansa. At sa araw na yun, nawala man ang Pangulo, na bago pa niya ituloy ay may lumapit na isang staff at binulong niyang dumating na ang Pangulo. Kaya agad niya itong sinabi sa audience, sabay tinawag niya ang Pangulo at tumayo at pumalakpak silang lahat. Pero laking gulat nila nang binuksan ng pintuan ay si Eleazar ang pumasok. Kaya nadulala sila Vice President Vera Cruz at General Arevalo na halos hindi na sila makapalakpak sa mga sandaling yan. Binati at kinamayan pa ni Eleazar ang bagong presidente, sabay inasar niyang alam niya ang mga ganong aura ng mukha, sabay tinanong niya kung sinong pangulo ang inaasahan nilang dumating at anong klaseng pangulo ang gusto nilang mamuno sa kanila, na yung pangulo na sasabihin lang ang gusto nilang marinig, na tinatago niya yung sarili niyang interes, o yung pangulo na sasabihin sa kanila ang buong katotohanan, gaano man ito kasakit. Kaya nagulat silang lahat at nagbubulungan sila General Arevalo at Vice Presidente Vera Cruz. Nirecognize din ni Eleazar ang mga miyembro ng ahensya na sila ang mga hero sa hanin ng kapulisan na magtatanggol sa taong bayan sa kapahamakan at nagbabantay sa batas upang siguraduhin na sila'y mabubuhay ng payapa at may kalayaan. Sabay tinanong niya kung totoong payapa, kung tatahimik lang sila at takot silang magsalita na malayang nakatago ang katotohanan at sunod lang sila ng sunod sa kasinungalingan ng mga nakaupong opisyal, kay huwad ang kapayapaan at ang kalayaan. Sabay sinaad niyang andoon siya sa sandaling yun, hindi upang manahimik, kundi ang isiwalat ang katotohanan tungkol sa kasinungalingan at korupsyon ng sarili niyang pamilya, ang pamilya sagrado. Kaya natahimik silang lahat sa mga sandaling yan. Nanonood naman sila Benedict, kaya sinaad niyang bad news ang mga nangyayari, na nakabalik na ang dating Pangulo, na sinaad ni Custodio nang akala nila ay katapusan na ni Eleazar. Kaya nagulat sila kung papaano nangyari nang saktong dumating pa si Professor Elmer, kaya mas nagulat sila. Kaya tinanong ni Benedict kung bakit andoon siya, na dapat ay nakadetain siya dahil tinago nila si Moises, pero pinamukha ni Elmer na sila ang nasa tama at pumanig sa kanila ang buong katotohanan. Agad pumunta si Elmer sa office nila, kaya natuwa ang mga members at tinanong nila kung papaano siya nakalabas, na agad niyang sinabi na gumawa ng paraan si Rafael, na hindi niya alam na sinundan siya ni Benedict, kaya narinig niya ang usapan nila. Maging sila Moises ay nanonood din sa live speech ni Eleazar, na masaya din si Danica, lalo't malaya na ulit ang kanyang papa. Maging sila Aling Nadia at Melanie ay nakalaya na din sa tulong ni Rafael. Habang galit naman si Jaime, na agad niyang tinawagan si General Arevalo at sinumbat niya kung bakit nila hinayaang magsalita si Eleazar, na pasigaw niyang sinabi na kailangan nilang itong pigilan. Nanonood din si Rafael sa kanyang opisina sa mga sandaling yan at tanda na niyang harapin ang buong katotohanan. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.